So, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong gabi po is papatuloy natin ang ating talakayan patungkol sa harnessing the power of words. So, ang topic po nating pag-aaralan ngayong araw is patungkol po sa speak the truth in love. And para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan sa Ephesians chapter 4 verse 15, sabi po dito, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, or sa Tagalog naman po, sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. And para naman po sa ating katuruan ngayong araw, first is, truth hurts when it pierces into us. So yung katotohanan daw po is maaring makasakit sa atin kung totoo or tunay natin ginagawa yung bagay na sinasabi sa atin. Kaya nga po kung tayo ay nakikinig sa mga preaching sa churches and then nagsabi si pastor or bishop ng truth about our life and nasaktan tayo doon, I know some of us na napipil na parang tayo yung pinatatamaan doon sa word na yon ng ating mga pastors, but in real, yung word na yun is for general. So pangkalahatan iyon at hindi intention ng preaching na tao ay patamaan direkta, but to teach us how to cope up doon sa mga mali nating ginagawa sa buhay. Kaya kung tinatamaan tayo doon sa mga preaching ng ating mga pastors, ibig sabihin ng word na iyon ay nanggagaling kay God at ipinapadaan ito sa ating mga pastors upang tayo ay matuto at mabago. Point 2 is, truth sets us free from the chains of lies. So yung katotohanan po ang magpapalaya sa atin mula doon sa ating maling gawain, kasi when someone call us out sa maling gawain natin sa buhay, dapat po ay hindi tayo na-open kasi totoo po iyon. Kaya nila nasabi yung ganong bagay tungkol sa atin dahil ayun mismo yung nakikita nila sa atin. Kaya nga mas magandang maging prangka tayo sa mga ganong bagay dahil nasasabi natin sa kanila or naririnig natin mula sa kanila kung ano ba dapat yung ating alisin at iwasan na gawin. So sa ganoong point po tayo natututong magbago at umiiwas sa mga ganong gawain. At panghuli naman sa ating katuruan is, truth keeps true love apart from false love. So yung pagsasabi po natin ng katotohanan doon sa ating mga kasama sa buhay ay nagpapakita po ng ating pagmamahal sa kanila. Hindi po como sinabi natin yung mali sa kanilang buhay ay intensyon na nating ipahiya or para ma-open sila. So again, sinasabi po natin yung katotohanan sa kanila dahil mahal natin sila at para mabago yung ganoong bagay sa kanilang buhay. And para naman sa ating application ngayong araw, first is, speak the truth in love. So magsabi po tayo ng katotohanan or truth sa ibang tao in a way na maayos and with love. Hindi yung makakasakit na nga yung ating sasabihin and nakaka-open, tapos yung way pa ng ating pagsasabi sa kanila is ang pangit pakinggan or not in a nice way. So dapat po kung talagang mahal natin yung isang tao, sabihin po natin yung katotohanan with love. Pangalawa naman is, speak the truth with humility. So kapag nagsasabi po tayo ng katotohanan, sabihin po natin ito ng may kasamang pagpapakumbaba. Hindi yung parang ang way natin ng pagsasabi natin is parang arrogante na wala tayong kamalian sa ating buhay or hindi natin ginagawa yung ganoong bagay. So tandaan po natin na no one is perfect, so sigad lang po iyon, kaya walang sino man po ang dapat magsabi kanino man ng kamalian ng iba in a way na feeling nila mas holier or mas superior sila sa iba, dahil pantay-pantay po tayo. Lahat po tayo nagkasala, kaya speak the truth with humility. And lastly po sa ating application is, speak the truth with integrity. So sabihin po natin yung katotohanan with integrity, kasi po kung ano po yung truth na sasabihin natin is dapat ganoon or nagre-reflect din po ito sa atin.